Pag-usapan natin mga kabrid ang tema sa pamamalo ng manok natin or pagiging agresibo. Magandang hapon, magandang araw sa inyo mga kabrid, magandang tanghali sa lahat dyan ang nanonood or napadaan ka sa video na ito mga kabrid. Magandang araw po sa iyo. So ngayon mag-viewing ulit tayo. Ang ginagawa natin sa ating mga content or yung viewing natin sa ating manukan. Ganitong medyo uminit at katatapos lang po ng walang humpay na bagyo. Tapos yung dinanas ng ating backyard sa sa 2 linggo kabrid na ulan. So disclaimer pala mga kabrid, there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing and breeding, sharing daily dose of rooster caring dito sa ating small backyard mga kabrid. So medyo pag-usapan natin mga kabrid ang tema sa pamamalo ng manok natin or pagiging agresibo. Kasi nga itong mga manok natin, kasi pinapasok natin yan pag hindi na kaya yung ulan, yung tipong bumabaliktad na, kagaya yung mga na yan ayan mga kamuting kahoy natin na tanim, natutumba na sa sobrang lakas. Tinitingnan natin ang kalagayan, pinapasok natin yan mga kabrid, pinapasok natin, pero binabalik natin yan ang mga manok natin. Bakit natin binabalik yan na makapag-exercise? Kasi yun nga, sa tema nating bakit na mamalo ang manok, isa yun, pag laging nasa kulungan ang manok or nasa bahay kulungan or maiksi ang space ng ating manok is alam nyo naman ang mga manok natin is agresibo ang mga ganitong klaseng hybrid na manok. And then mayroon silang behavior na pagiging territorial. So pag mayroon niyang space na square, lagayan ng manok, doon nabubuo yung pagiging nila, agresibo at pamamalo in order to defend themselves. So ano nga ba mga kabrid? Ang nakikita ko bilang obserbasyon ko lang, sarili ko lang ito mga kabrid. Hindi ko sinasabi po nga tama ito, kasi kayo lang din naman ang magdidesisyon sa magiging paniniwala niyo mga kabrid. So ang pamamalo kasi ng manok mga kabrid, yung pagiging agresibo nila is minsan nasa edad nila. Yung stage na 10 months old, dyan yan magsisimula. 10 months old, 9 months old, dyan yan magsisimula ang pagiging agresibo nila. Kasi dun yung paano nila yung kalakasan nila mga kabrid, yung pag-usbong ng kanilang pagka-muscular o pagiging agresibo or pagiging kumbaga sa tao is pagiging binata na nila. Yung tipong atapang-atao na ba mga kabrid. So dun yung nagsisimula. Isa rin sa pangyayari is yung ganito kabrid yan nakita nyo yung lawi niya, kunti na lang ang tira kasi nagpapalit siya ng balahibo mga kabrid. So isa yon sa nagiging kausa ng pagiging agresibo ng manok. Bakit nagiging agresibo sila sa panahong sila ay nagpapalit ng balahibo or nagumulting? Kasi nga masakit po ang pangangatawan niyan. Kumbaga sa atin may tumutubong bagang mga kabrid, hindi mo pwedeng biru-biruin ng mga ganon. Kumbaga sa atin, sa kanila naman yung katawan nila kung saan medyo tumutubo kagaya niya may mga yung pinakapuno ng feathers nila, yung may dugo pa, yung kulay blue pa siya, pausbong ba, doon sila masakit ang pangatawan. May mga manok na minsan nagkakaroon ng lagnat, halak dahil doon sa kalagayan nila. Tapos wag mong masyadong himas-himasin yung mga ganun mga kabrid, yung masakit ang pangatawan nila. Yung kanon, doon yung nagsisimula. Pag mali yung hawak mo, mali ang treatment mo, kailangan sa lugar mo din ang pag-aalaga mo. Doon yung nagsisimula mga kabrid. Kagaya nito, hindi ko yan hinahawak-hawakan mga kabrid. Hindi ko hinahawak-hawakan. Hawakan ko man yan gabi. Halimbawa, i-check ko yung physical checking, yung physical health niya. Kung nagbabago ba yung yung katawan niya sa ginagawa nating treatment, or maayos ba ang pangangatawan sa ginagawa nating feeding. May mga katanungan kasi kung ano ba yung improvement pag sinasalangan natin sila ng mga ganitong multivitamins or nilalagyan natin sila ng multivitamins na bilamil mga kabrid. Chine-check natin yan, physical checking. Mayroong obserbasyon or monitoring na checking, mayroon namang physical mga kabrid. So chine-check natin yan kahit ganyan, pero nilulugar natin. Sa gabi natin chine-check yan kasi sa gabi ang manok mahina ang paningin,
hindi sila masyadong agresibo. Mababait sila mga kabrid. Pero pag ganito mga kabrid, ayan o, yung instance na yan, yung kanyang posisyon na yan, defensive style yan. Kaya pagpasok mo ng mali-mali, makakatikim ka ng ng wawawi na sinasabi. So, isa yon, yung edad, pangalawa, yung sa akin lang to yung edad, yung pangalawa yung yung sitwasyon or yung pagpapalit ng balahibo. Pangatlo mga kabrid, sa feeding, sa pagkain ng mga manok mga kabrid. Mga pagkaing mataas ang protina or mainit sa katawan. May mga pagkain ng manok na maiinit sa katawan nila. Yung nagkukos sa kanila bilang maging isang hot na hot na sinasabi. Hot na hot na sinasabi na pag sinabing hot na hot kayo, yung galit na ginajika, galit na galit ang manok. So isa yon. Mais. Mais yan kabrid, mais. Ayan, mais. Ayan, mainit sa katawan yan. Ang side effect ng mais is mainit sa katawan. Although ang pinakakailangan talaga ng feeding ng manok na wag mong iwawala is mais, pero ingat sa paggamit ng mais. Kasi pag hindi tama, hindi naaayon sa panahon, sobrang init na, tapos paldo ka pa maglagay ng mais, ang taas pa ng ratio mo sa mais, tapos mainit ang panahon, ako po mga kabrid, ang mga manok mo yan, mga ginaji mga kabrid, kailangan yung balance lang. Pag medyo malamig, doon ako nag-a-adjust ng feeding sa sa mga mais, kasi mas nadadagdagan natin ng init ang katawan ng kanilang sistema para sa malamig na panahon. Pero pag mainit mga kabrid, pag mainit, hindi ako masyado sa mais mga kabrid, kasi ako naman ang nahihirapan mga kabrid pag agresibo sila masyado. Yung pang-awat tingin ko sa linyada na hawak mo, puputik-putik siya. Yes! Yan. Napakabait yan, pero dahil nagpapalit siya ng balahibo, hindi natin masyadong nilalapitan. Tumatabi-tabi pa yan sa akin nung kaayusan niya pa, pero ngayon nagpapalit ng balahibo, nilalagay ko sa lugar ang pag-aalaga mga kabrid. Hindi gagaya nito kabrid 3 taon na. Yan. May lapyan siya, pero pwede mo siyang lapit-lapitan kasi hindi siya naka-defensive, wala siyang iniingatan sa pangangatawan niya. Ang pamamalo ng manok ay hindi yun kabrid, yung talagang nila, yung behavior. Sa mga nakakaintindi sa nag-aalaga ng manok mga kabrid, kung malinaw ang pag-unawa mo, nagdidipinsa lang sila kabrid. Yung mga manok na yan, pag in-strap ka nyan, nagdidipinsa yan. Kailangan nilang dipinsahan ang sarili nila. Kahit tayo, pag nakikita natin yung lumalapit sa atin ay parang na-compromise yung ating safety, magdidipinsa tayo, magiging alerto tayo mga kabrid. Ganon din ang mga alaga nating manok mga kabrid. So ganon ang mga nakikita ko, kasi ngayon kaya ako sila nilalabas ulit, kasi pag lagi silang nasa kulungan kabrid, nagiging teritoryo sila, nagiging akin to, lugar ko to, wag kang lalapit dito kasi teritoryo ko to. Doon ang kalalabasan noon. Pag hawak mo, pilitik-pitik ang mangyayari sa iba. Yung mga didipinsahan nila, namamalo, which is yung iba na hindi marunong umintindi, ay ayoko niyan kasi salbahe yan, alisin mo yan, ayoko ng mga ganyang manok. Parang si Mrs. Nakita ni Mrs. na inaana ako ng manok, kasi hindi naman ako kabrid umiilag, kasi mas ladong madidevelop ang pagiging manhitter nun pag iilagan mo or gagantihan mo. Hihayaan ko lang siya para para alam niyang parang pinapakita ko sa kanya, uy, ako yung yung amo. Walang sakitan kabrid. Siya, hinahayaan ko siyang managit, kasi ako yung mas nakakaintindi. Hindi ko iniilagan kasi alam ko sa sarili ko, mas lalong hindi mawawala yung pamamalo pag yung anuhin mo, ilag-ilagan mo, tapos medyo lalaruin mo pa. Nako po, wag. Ihayaan mo na lang siyang mamalo. Ayusin mo na lang ang sarili mo, kung paano mo, pag-aralan mo na lang kung paano sila magiging maayos mga kabrid. So, konting pakita din tayo, kasi ganito lang naman ang maipapakita natin sa ating backyard, mga manok, which is minsan ang nakaka-appreciate lang sa ganitong klaseng channel is yung mga rooster lover lang naman mga kabrid. So, naiintindihan natin yun, kasi siyempre naman, tayo nga hindi nga tayo mahilig sa mga sa mga chismisan, yung mga mga kwentuhan, kasi lang tayo, hindi naman natin sila pinipilit na manood. Mga ideya lang na i-share natin, which is galing lang din sa ating experience. So yan, nagpapalit din ng balahibo yan. Pinakabunso natin,
sa ating mga pasisiw nung nakaraang taon mga kabrid. So ano na yan, 9 months old. Kailangan alisin ko na yung ano niya, yan o, yung kanyang palong, kasi nakakaano na po yan, nakakabulag. Ayan, natatakpan na yung kanang mata niya. So aalisin natin yon. Aalisin natin kasi nabubulag na siya. Makaka-apekto yan sa pagkain niya, sa balanse ng pangangatawan niya, dahil parang one eye yan. So kailangan alisin natin yan. Yung ayan yung excess na sa ulo niya na nakakatakip na. Pero kung tayong-tayo yan kabred, kung nakatayo, healthy yung ano niya, hindi natin naalisin yan. Kagaya nito, kabred. Ito paturo ko sa iyo. Ay. Kagaya nito kabred oh. Ayan, tayong-tayo kabred oh, di ba? Oh, tayong-tayo. Hindi natin naalisin yan. Kasi lahat ng nakadikit diyan sa manok, may purpose yan, mga kabred. Pangtulong nila sa kanila yan. Yan ang nagko-control ng temperatura sa pangakatawan niya, ng ano nila, parang ventilation. Pag sobrang init ng panahon, diyan makikita mo magbabago yung normal na kulay niyan, mag-iiba. Ganun yun. Yun ang nag-aano sa kanya, nagko-control. So may ano yun, may purpose. Inaalis lang natin ang palong pag ang sistema ng palong niya is nakaka-apekto sa kanyang physical na kalusugan. Yung paggalaw niya, paano naman siya makagalaw ng tama mga kabrid kung one eye siya. Pagkain niya one eye, mahirap, kaya inaalis natin. Tinutulungan natin ang manok natin na maging maayos mga kabrid. Yun ang ating adhikain sa channel na ito. Kaya gaya nito, medyo okay pa siya kabrid kasi hindi pa takip oh. Pag bumagsak yan, kasi ganyan yun oh. Pag bumagsak yan, saka natin aalisin. Kagaya nun, no? Aalisin natin yan. Saglit ng pag-alis niyan mga kabrid. Nilalagay din sa lugar kasi matagas. Kailangan itsimpo mo na mataas ang moisture ng paligid para hindi siya pag mainit ang panahon tapos aalisan mo yan. Nako, asahan mo ng maraming matagas. Kailangan lugar mo. Ito, ayos to. Maliit. Oh. Maliit naman yung kanya. Ayan. Okay yan. Nakakaano to. Sobrang may mga manok, kaya sinasabi ko sa inyo ang pamamalo, may salinyada din. Kagaya no, kabrid. History niya na talagang maliit pa, may record na siyang nakaano ng kasama niya. So nilalayo natin siya. Tapos obserbasyon kabrid. Paano yung tamang pagpapaayos niyan. Kasi lahat yan mga kabrid, parang blankong papel lang yan. Ikaw ang magdo-drawing kung anong klase sila. Kung gaano sila ka-healthy, gaano sila kaayos na manok. Nasa breeder po. Nasa pag-aalaga po natin ang kanilang nagiging output mga kabrid. So hanggang dito na lang. Ang pinag-usapan natin ngayon is tungkol sa pamamalo or pagiging agresibo ng manok. Ang na-share ko po sa inyo is all about under my experience lang. Kung ano lang yung naranasan ko sa loob ng 5 taon na pag-aalaga, yun lang ang sinishare natin. Nasa sa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo or pero mas pinupurso kayo na obserbahan nyo pa rin ang iyong maalaga. Kung nag-aalaga ka ng manok or gusto mo mag-alaga. Kung gusto mo mag-alaga dito, mga video ko po, yung pagpapakita lang ng mga manok, tuloy-tuloy lang. Hanggang dito na lang mga kabrid, hanggang sa susunod ulit. Medyo maayos ng panahon at pag medyo talagang ayos na, matigas ng lupa, saka na tayo magmikos-mikos. Kasi kung ganitong basa-basa pa, katapos itong bagyo, putik-putik, magkakalat ka lang. Mabaon-baon ka lang dyan sa putik. So, hanggang sa susunod mga kabrid, God bless po sa inyo.